ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Nagkandalapait na itong hinayupak na gobyernong nakatabingi ang panga. Ho, patay ka diha. Malapit na kasi ang katapusan ng mga kurakot sa gobyerno, mapang-api, mga abusado sa paglilima sa kaban ng bayan, abusado sa kapangyarihan. Tanginumin, ilang taon na lang po yan, wala nang 2 taon yan. Kaya maghinay-hinay na po kayo pagkumpisal nang hindi po kayo mabartulina sa kulungan. Oh, ito, hilong kalilong. Kalilong winasak ni Atty. Vic Rodriguez, anak ng kagwang, meron umanong patong-patong na kaso. Ayon po mismo yan sa naturang abogado. Akala ko ba expert? Expert pala ito sa kawalang hiyaan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Okay yan, noong nakarang araw, Lunes, Martes, Miyerkules, sumalang po itong witness ng prosecution na si Hilong Kalilong. At ipinagmalaki pa nga ho nila na ito daw ay eksperto. At itong abogadong si Amando, ang yabang pa magpresenta kay Kalilong. Yung pala talagang expert sa kagaguhan. Pero ito, pakinggan po muna natin itong pagpapakilala, kaunti lang, ng mayabang na hambugero bang na si Amando kay Kalilong. Parang feeling nila ang linis-linis ni Kalilong. Pero ito, wasak na wasak ang puso ni Lastimax Toped. Winasak ni Atty. Vic Rodriguez ang witness ng prosecution. Pakinggan po muna natin itong hambugero na si Amando. Mga kababayan, the testimony of the first witness for the prosecution, NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Kalilong, is offered to prove the following. Number 1, si Agent John Mark Kalilong ay isang senior agent of the National Bureau of Investigation. Number 2, he is well-trained and experienced in the field of digital forensic examination, having undergone extensive training in the field, making him competent in identifying, preserving, collecting, and authenticating digital evidence. Pangatlo, si Agent Kalilong ay bahagi ng NBI Cybercrime Division Team na inatasang mag-imbestiga sa mga pahayag at pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo ng Pilipinas, unang ginang at dating Speaker ng House of Representatives sa isang online media briefing noong Nobyembre 23, taong 2024. O, hambugero kayo, no? Mayabang masyado itong si Amando nagpresenta sa kanyang witness. Na feeling talaga niya, ang galing-galing, no? Eksperto sa forensic daw, well-trained. Putang inumin. Well-trained 2 linggo. Ngayon, wasak kayo ngayon kay Atty. Vic Rodriguez. Dahil napag-alaman ni Atty. Vic Rodriguez na meron palang patong-patong na kaso umano itong si Hilong Kalilong. Okay ha? Ano po yung mga kasong iyan? Siyempre, Atty. Vic Rodriguez yan, bigating abogado. Hindi ho yan basta-basta. Kukuha lang ng mga impormasyon at ibabato sa social media, sa mga Pilipino, kung hindi po ito confirmed, no? Kung hindi po ito authentic. So, pakinggan po natin si Atty. Vic Rodriguez upang makilala natin ng lubusan itong hinayupak na Hilong Kalilong
na pinagmamalaki ng prosekusyon na di umano'y eksperto. Eksperto pala sa kalokohan. Grabe, daming kaso. O, pakinggan po natin. Narito si Atty. Vic Rodriguez. Yung isa nating tatalakayin, itong si Kalilong. Si Kalilong nagmukhang hilong talilong. No, hilong talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya. I think alam niyo na rin ito. Itong si hilong talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Nako! Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Yung military and other law enforcement offices, yung Ombudsman Muleo, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO, military and other law enforcement offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala ako sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. Nako! No, ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case. Ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo Search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nitong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Kalilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness, bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso. Upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. Tuloy lang natin. Ano pang mga kaso? Grabe, ang dami. Sandamakmak So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, Paragraph 5, robbery, extortion. No? And Article 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating Revised Penal Code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo Training. na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun Pinapalusot na siya ay isang eksperto.
nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin. Ano? Baka alam niyo na rin to, pero para malinaw, sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Wasak na wasak ang puso ni Amando. Ayan na po, kasi nga mahalaga ho na na tukuyin talaga ang credential, credibility, personality ng isang witness na harap diyan sa impeachment court. Kasi nga ang matindi ang aligasyon ninyo kay Inday Sara at matindi ang misyon. Yung isang binoto na 32 million ng maraming Pilipino ay wawasakin lamang ng iilang mga tao dyan sa impeachment trial. Sa mga hindi po nakasunod sa mga sinasabi po ni Atty. Vic Rodriguez, talagang expert po si Kalilong. Expert po sa kagaguhan. Narito po yung patong-patong na kaso ito ako. Ito yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez Ayan Screenshot ninyo. Ang dami pala nito, 8 awards. So, expert. Ito po yung mga sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Balikan po natin. Number 1, violation of Article 124, arbitrary detention. Number 2, violation of Article 126, delaying release. Number 3, violation of Article 129, malicious obtaining search warrant, abuse in its execution. Number 4, violation of Article 130, searching domicile without witnesses. Number 5, violation of Article 171, falsification by public officer. Number 6, violation of Article 183, false testimony, perjury. Number 7, violation of Article 294, paragraph 5, robbery with violence or intimidation. Number 8, violation of Article 308, theft. Ang daming kaso. So, hustler nga. Sobra pa sa expert, hustler. Napansin ko yung isang kaso niya dito, yung falsification by public officer at saka false testimony, perjury. So, sanay po siya magsinungaling. So, mukhang ito po ang ibig sabihin ng prosecution na expert. Sanay siya sa pagsisinungaling. So, talagang siya ang kinuha. Bakit po mahalaga po na malaman ng taong bayan ang credential ng taong ito at yung background? Kasi nga para ma-establish natin kung talagang nagsasabi ba siya ng katotohanan sa harapan ng publiko diyan sa impeachment trial. So ito nalalaman natin, ang daming kaso. So yung mga sinasabi niya, yung credibility niya ay tama si Atty. Vic Rodriguez. Wasak na wasak ang puso ni Lastimax. Stop it! O ano na yun mga siraulo? Mga bubunistang tanganista. Paano po ninyo ito idibang?
Baka sabihin na naman ninyo, fake news ito. Putya, sino ang nagsasalita? Sino ang nagsisiwalat dito? Abogado lang naman ni Bungit noong nakaraka. In good terms pa sila. Kaya nakatagbo na pagkapangulo itong si Bungit dahil kay Atty. Vic Rodriguez. O, tingnan nyo. O, legit na legit ang source na ito. Iwan ko lang kung anong gagawin ng mga hinayupak. Itago ba? Ilabas nyo yung file ng ombudsman kasi sinampahan daw po ito sa ombudsman ngayong taong 2026 February. O, ito yung hindi sinabi ng prosecution na yung kanilang witness ay latak. O, ito pa. Pakinggan natin yung isa pang eksperto. Ito yung tunay na expert, hindi itong hinayupak na kalilong, hilong kalilong. O, ito. Pakinggan natin yung totoong expert, si Ma'am Malo Tikia, kung paano dinurog itong si Hilong Kalilong. Yung pagkataong kasinungalingan lahat ang sinasabi sa impeachment trial. Pakinggan natin si Ma'am Malo Tikia. Alam mo, hindi ko maintindihan kung tunay na digital forensic yan. Kasi kung titingnan mo yung testimonya niya, ang parating niyang sinasabi, kinukunan niya, pinophotograph niya, linalagay niya sa laptop niya, tapos nag-execute siya ng affidavit on authentication. So walang forensic, anong ginawang analysis doon? Kasi the moment mong i-splice o i-edit, hindi na yun yung original video, no? Correct. At saka ang pangalawa, parati natin tinatanong, ang dami ng technology these days para sa digital forensic. At yaan ay marami ng ginagamit ng iba. Hindi siya tao ng Meta. Humingi lamang siya sa Meta ng pwede ba naming i-retrieve yung original. Pero hindi niya kaya mag-testify na katulad ng Meta. Kasi kinuha lang niya di ba? Tapos sinubject niya dun sa napakasimpleng way ng digital forensic. Pangatlo, hindi ibig sabihin kaya mo mag-digital forensic na kaya mong i-determine nagkaroon ba ng ganong activity, sino ang gumawa, kailan ito ginawa, yung bang recording ay genuine. Kung yun ay ginawa mo, hindi ibig sabihin, pwede mo nang sabihin na magsasabi mo ang intent. No? Yung digital forensic kasi may actus, yung actus ay yung ginawa, yung activity, no? At merong tinatawag na mensa res, na ang ibig sabihin nun ay intent. So itong witness na ito can only talk about, kinuha ko yan, grinab ko, linagay ko sa sarili kong computer, print out ko. Kaya ang nakikita natin, nag-print out, tapos naghihingi siya ng permiso na ma-unseal yung USB. Anong authentication ang ginawa doon? Diba? Parang tayo, may pinapanood tayong movie, dinownload natin, linipat natin sa computer natin, sasabihin natin, authentic yun. Paano mo masasabing authentic? So dapat meron siyang ginawang paraan to check the authenticity. Hindi porke sinirox mo, Tapos, di ba? Dapat ang ginawa nila, ito ang video. Ano ang transcript niyang bidyong yan? Di ba? So makikita mo, yun ang sinabi ng bidyong yan. Wala ako nakirinig na transcript. Ang sinabi lang, ito yung video, tingnan niyo yung video. Tapos ang pagka-present pa ng video, dun sa Splice. exact na linya na gusto niyang i-prove yung karakter ni BP. Tapos dun sa exact na linya kung saan nagsalita ang presidente, kung saan nagsalita ang speaker na tinitira si Vice Presidente. So anong authenticity ang ginawa? Anong test of authenticity? Wala. Pero nag-a-accept tayo ng panahon dito sa witness na ito na hindi naman expert. correct. Expert nga lang sa kalokohan. Tuloy lang natin. Ma'am Malo Tikia, Sana
ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. Mhm. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? Mhm. So, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang present na witness that can prove intent of those videos. Refrain from characterization. Ma'am, Testifying sa digital what the forensics, pwede ko siya Your Honor, mag-interpret ng I'm sa just describing. Pwede siyang mag-interpret ng state of mind, ma'am. What state of mind doon po sa hearing? hindi, kailangan mo ng ibang tao dyan. Correct. Kasi yung pag-establish ng mens rea, kailangan mo may psychological evaluation, kailangan mo may expert interpretation nung evaluation, di ba? Kailangan mo may corroborating witness yun, at saka kailangan mo ng contextual evidence. Kung wala yun at ang present mo lang based on digital supposedly, hindi yun naman forensic yung ginawa niya eh. Correct. Wala siyang ginawang forensic. Ang sinabi lang niya na consistent, umuha sila ng galing sa Meta, Meta. kinumpare nila, sinave niya sa kanyang computer. Yung pag-save sa kanyang computer, questionable na yun eh. Correct. Illegal. Diba? At saka, yun ang ngayong sinave sa USB o print out. Mhm. Pero ano yung content? Nasaan yung transcript? Wala ang present na transcript. Ma'am, last question. May probative value ba itong testimony ng prosecution? First test. Ni Calilong? Opo. Sa tingin ko'y wala. Kasi paano mo malilink dyan? Siya ba ay kaya niya magsalita ng intent ni respondent? Ni Vice President? Alam niya ba? Yung bang inatter niya, yun talaga ang intent ni Vice President? Mhm. Wala. Ang pinag-uusapan lang natin for the past how many hours is a video. That's it. And the video, unfortunately, cannot talk and say, yes, that is the intent. It has to be interpreted. And not a Calilong, not this witness, he cannot interpret the intent. Mhm. Ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon, ma'am. So, ang pinag-uusapan kasi dyan, yung authenticity, yung authenticity ng video at ano yung dahilan ng mga pangyayari, bakit nasabi ni Inday Sara yan, totoo ba na mayroong pagbabanta? Yun yung main question dyan. Alam nyo po, kung authenticity yung pinag-uusapan, dapat pinatawag nila yung may-ari ng Meta. At yung Meta, yung mga expert nila dyan, yan ang tinatanong nila at magpapaliwanag sa patungkol sa authenticity ng video. So ngayon naman, kung gusto nilang malalaman kung ano talaga ang nangyayari sa mga panahong iyan, ang ipapatawag nila yung nagkandak ng press con. Sino yung nagkandak ng press con via Zoom? Si Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque ang makapagsabi niyan. Kaso si Attorney Harry Roque, pag bumuwi dito, ipakulong din eh. Ito, nag-post nga si Attorney Harry Roque. Sabi ni Attorney Harry Roque dyan. Ito basahin ko yung post ni Attorney Harry Roque. Ay, nandito. Add lang natin. Sabi ni Attorney Harry Roque, yun. Ayan, sabi ni Attorney Harry Roque, ako, hindi si Calilong ang pwede mag-authentic sa video. Who can authentic the video? Sabi niya, Miss, since I broadcasted the video, any of the 42 participants, including VP Sara and Attorney Sulaika, and if di pwedeng si Calilong, tama nga.
yung mag-authentic yan, si Attorney Harry Roque at Mita. Kasi nandun. At mismo si Vice President Inday Sara at Zulaika. Kasi sila po yung nandoon sa kaganapan. Pero si Kalilong, putang ina, 2 weeks, hindi man forensic yan expert talaga. Kunyari lang yan. O ito, pakinggan natin yung isang abogado na sinabi yung article 4 na impeachment labang kay Inday Sara, Article 4 of impeachment ay mahina talaga. O ito, pakinggan natin. Hindi nila na-establish yung kagustuhan nila. Ayon sa isang legal practitioner, mahina ang unang article of impeachment na tinalakay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kung bakit, alamin sa balita ni Daniela Paulite. Maraming butas umano ang makikita sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umuning pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Mike Operario, ito ang pinakamahinang bahagi ng reklamo dahil questionable umano kung may legal na batayan upang maituring na impeachable offense ang isang grave threat. So dito may problema na agad ang prosecution from the umpisa pa lang, both in legal arguments, also sa optics nito, masama agad ang pauna nila. Sa ikatlong araw ng trial, nagsagawa ang depensa ng cross-examination sa witness ng prosecution na si NBI agent John Mark Kalilong. Ayon sa depensa, hindi napatunayan ng prosekusyon sa mga iniharap na ebidensya at testigo na may kinausap na assassin si VP Sara. Git pa ng depensa, walang nagawang impeachable offense ang vice-presidente. Para kay Attorney Operario, mahihirapan ang prosekusyon na patunayan ang aligasyong grave threat kahit pa magharap ito ng iba pang mga testigo. Useless itong presentation na ito ng video na ginagawa nila. Kasi the only evidence they have so far right now, ang pinapatunayan nila that the video exists. Ilang milyong Pilipino na nakapanood ng video na yan. Correct. To prove that there was a crime, ayun ang mas mahirap na portion nito for the prosecution. They are in a serious dilemma right now. Binatikos rin ng abogado ang tila theatrical na paraan ng prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga reklamo at ebidensya. Sa law, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo na lang sa form. Ito, puro form na lang, puro forma na lang ang dinadali kasi walang sustansya na maikipresenta sa husgado. They are doing this. It's theatrics. They are doing this for the people who are watching it live. Yun ang nangyayari dyan. This is not to support the legal argument at all. Sa kabuuan, sinabi ni Attorney Operario na naging maayos umano ang naging paghawak ng depensa sa unang 3 araw ng impeachment trial. Anya, ang naging pag-una ng Article 4 ay naglagay umano sa prosekusyon sa alanganin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Tama, talagang alam nyo po sa yung mga nakaraang impeachment, Irap, sino pa ba yun? Yung si Corona, yung inuuna po nila na article of impeachment, yung mga yung mga matitibay na article of impeachment, mga mabibigat, yung mga pambato ba? Bakit? Kasi pag inunan nila, doon pa lang sa article na yon, ay pag nakitaan na po ng impeachable offense, ang isang impeachable officer, hindi na sila tutuloy sa iba pang article. Doon pa lang magbubutuhan na ang mga senator judges kung ma-impeach ba yung isang impeachable officer or not. Pero ito kakaiba. Baka nga talagang feeling nila na yung Article 4 na di umano'y grave threat at inciting to sedition labang kay Inday Sara, ito na yung pinakamabigat na impeachable offense laban po kay Vice President Inday Sara. Lumalabas, ito yung pinakamahina. Na mismo sila rin po yung umamin na talagang walang nakapagpaturo dito, hindi na ituro ng kanilang witness na si Inday Sara may ginawang criminal offense. In short, wala silang nakikita na pwedeng ma-impeach si Vice President Inday Sara. Bakit?
Panoorin po ninyo ang bidyong ito. Sila na pong umamin eh, nakatulong pa nga si Hontivirus dyan eh. O ito, pakinggan natin, narito. Mismong prosecution panel ang umamin sa Senate Impeachment Court na wala itong ebidensyang nagpapatunay na nagkontrata o kumuha ng assassin si Vice President Sara Duterte. Ayon sa defense team, lalo nitong pinatitibay ang kanilang paninindigang walang sapat na batayan ang naturang aligasyon. Si Jason Rubrico magbabalita. Ipinaliwanag ng defense panel kung bakit naniniwala silang hindi napatunayan ng prosecution ang isa sa pinakamabibigat na alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. An impeachable offense. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mismong prosecution panel ang umamin sa impeachment court na wala itong ebidensyang nagpapatunay na nagkontrata o kumuha ng assassin ang Vice Presidente. Lumabas ito matapos tanungin ni Senator Judge Risa Hontiveros ang prosecutor na si Attorney Amando Ligutan. Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the President, Your Honor, please. Ayon sa depensa, pinatutunayan ng naging sagot ng prosecution na wala itong iba pang sapat na ebidensyang magpapatunay sa aligasyong nagkontrata si VP Sara ng isang assassin. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Iginit din ng depensa na hindi kailanman sinabi ni VP Sara na nakipag-ugnayan siya sa isang assassin. Aniya, mali lamang ang naging interpretasyon sa kanyang mga pahayag na anilay tugon sa umano'y Operation Romanov o banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Dagdag pa ng depensa, maging ang records ng National Bureau of Investigation ay nagpapakitang nauna nang sinabi ni VP Sara na may banta umano sa kanyang buhay. Para sa kanila, ipinapakita nito na ang mga pahayag ni VP Sara noong November 23, 2024 ay bunga ng pangamba para sa seguridad ng kanyang pamilya at hindi patunay na kumuha siya ng assassin. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. Sa pagtatapos ng kanilang closing statement, iginiit ng depensa na ang mga alegasyong grave threats at inciting to sedition ay hindi mga impeachable offense sa ilalim ng konstitusyon. Iginit din nilang wala umanong nagawang betrayal of public trust si VP Sara. She never incited sedition. She merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Para sa Diyos at sa Pilipinas po. Ayan po mismo silang umamin na talagang walang nakapagpaturo
walang ebidensya na si Vice President Inday Sara ay di umano'y merong kinukontratang assassin laban kay Bangag. Yung grave threat, hindi po yan impeachable offense. Dapat bilisan na po ng Senado yan. Sa Lunes, wala na yan. Article 4, wag nang pag-uusapan. Wala naman kayong ebidensya, mga hinayupak kayo. Kung meron mang grave threat, hindi naman impeachable offense. At hindi po yan, tawag dyan, hindi betrayal of public trust, anak ng kaguwang na yun. Paano nagiging betrayal of public trust? Iharap-harapan nga yan online. Di ba, Priscon? Paano mayroong betrayal yon? No. Kasi nga, wala na po silang magawa sa buhay dahil takot na sila makulong lahat sa 2028 dahil si Inday Sara sure na maging Pangulo. Kasi ngayon, ang nakikita po natin, ang pinapakulong, yung mga galit sa kurakot at gustong magsisiwalat ng katotohanan. Yan ang nakakatakot. Tingnan mo, pakinggan po natin itong isang lumalaban sa anti-corruption, basta ito, pakinggan natin. Parang parang BECC sila, may grupo silang ganito. Pakinggan natin, anti-corruption Mabilis umanong kumikilos ang pamahalaan laban sa mga kritiko nito. Pero mabagal naman sa pag-usad ng mga kasong may kinalaman sa umano'y malalaking korupsyon. Ito ang kinundinan ng isang anti-graft group na nananawagang pairalin ang patas at walang pinipiling pagpapatupad ng batas sa lahat ng sangkot. Narito ang balita ni Paul Montibon. Kinuntina ng isang anti-graft organization ang umano'y selective justice sa bansa matapos umanong maging mabilis ang pagsasampa ng kaso at pag-aresto sa ilang personalidad na kritikal sa pamahalaan. Pero ayon sa grupo, wala pa ring napapanagot sa isyu ng bilyon-bilyong pisong flood control projects na matagal nang kwestiyon. Sa eksklusibong panayam kay Dr. John Chong, founding chairman ng Task Force Kasanag, sinabi nitong nakakabahala ang anyay magkaibang bilis ng pagpapatupad ng hustisya sa mga kasong may mataas na interes ng publiko. Tinukoy ng grupo ang mga kasong isinampa laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at iba pang personalidad na anilay itinuturing ng mga kritiko ng administrasyon. For me, this is alarming, no? Because kung kaya nilang i-shortcut ang batas, so parang sabihin na natin na parang delikado, no? Alarming nga, no? Kasi hindi pwedeng i-shortcut ang batas eh. Mayroon tayong due process. May tinatawag equal protection of the law. So saan ang equal protection of the law kung ang nangyayari is parang selective na? Kasabay nito, iginiit ng grupo na hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot kaugnay sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ayon sa kanila, may mga opisyal na iniuugnay sa mga aligasyon kabilang si former House Speaker Martin Romualdez, ngunit wala pa umanong pinal na hatol o pananagutan sa korte. Binigyang diin ng Task Force Kasanag na mahalagang maging pantay ang pagpapatupad ng batas at hindi umano dapat nakabatay sa posisyon o paninindigang pampolitika ng isang tao. Makikita natin napakaraming problema ang bayan in terms of corruption, no? Pero yung lumalaban o nagsasalita against the sabihin natin against the administration ay mabilis ang proseso ng batas, no? So para sa akin, we back to talaga na napakalungkot ang mga pangyayari sa ating bansa, no? At sana panawagan na rin natin sa government kayo, no? Makonsensya naman kayo. Iginiit naman ng grupo na ang tunay na laban kontra katiwalian ay nakasalalay sa patas, mabilis at walang kinikilingang pagpapatupad ng hustisya, anuman ang katayuan o panig sa politika ng mga nasasangkot. Hindi na maganda ang mga nangyari ngayon at sa ating mga Pilipino, kailangan din nating maging aware, no? At magsalita kung ano ang tama at huwag tayong madadala na lang sa takutan, no? Pag ayaw nila, kakasuhan ka, pagka lumaban ka, ipakulong ka. Sana ba yung tinatawag na equal protection of the law, no? At dapat mananatili ang tinatawag na nobody's above the law. Batas pa rin ang masusunod dapat. Wala eh. Tingnan mo itong ginawa ni Bangag, oh.
O ito si Greco Bilhica. Tingnan mo si Greco Bilhica, bumisita kay Mike Defensor. Isipin mo, ito sabi ni Greco, dumala ako kay Secretary Mike Defensor sa BJMP kanina at doon sila nilagay sa flood control side. Di ko talaga maisip bakit sila ang nakakulong doon imbis na yung mga ulo na nagnanakaw sa flood control. Ibang klase talagang pamahalaan ito. Yung inosente at nag-i-expose kinukulong, tapos yung mga nagnanakaw pinoprotektahan. Tangina men, malapit na talaga kayo. Hinayupak kayo, konting tiis na lang. O ito pa, sabi rin ni Attorney Topacio, ang mga naglalantad ng korupsyon ay siyang ikinukulong dahil sa hayagang gawang-gawang mga kaso at kinukutya pa ninyo sila. Marahil talagang nararapat lang na pamunuan ang bansang ito ng mga magnanakaw. Magnanakaw si Bangag. Kaulagda, malapit ka na rin. Naglabas rin po ng bagong survey, trust rating, ang Publicos. Negative 27 si Bangag. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, negative rating na si BBM. Siguro magpo-positive lang yan kapag magpa-hair follicle test na siya. Grabe na, no? Negatibo na. Alam mo, BBM, mag-resign ka na. Lagdamiyo, kung may natitira ka pang hiya, sa bagay mga walang hiya, mga yan. Alam nyo po, ganito. Ang bangag ay bangag talaga. Ang bangag ay hindi na po nila kayang i-control yung kanilang sarili. At kung ano yung nasa isip nila, kahit masama yan, ay gagawin nila. Kaya po posible, itong si Lagdamio, frustrated na, na-stress na, nagmura dahil daw sa palabas nila Baka bigla na lang makaisip po ito, nakakanta, at sasabihin ang katotohanan kung ano ang nangyayari sa ating bansa under bangag admin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas.
vlog mo may pag-asa.